to Vlogmas Day 15! Today is Thursday. Hindi ako nag-vlog kahapon dahil nag-general cleaning lang ako at para mabilis ko siyang matapos, on time ko siyang matapos, hindi na ako nag-vlog. Dahil naibenta ko to. Say goodbye. Last na lang talaga to sa akin. May mag-aari na sa kanya. Sana alagaan siya ng bonggang-bongga dahil since nabili ko to, hindi ko to gaano ginagamit dito. This year, once ko lang siya nagamit. As in, 90% okay ako, 10% medyo nanghihinayang ako. Pero okay lang. Last video for this bag. Ayan, no. Magbababay na ako sa kanya. Bye-bye! Dauy. Dati nung nag-decide ako na ibenta ko siya, may nag-chat sa akin na huwag mo siya ibenta dahil vintage na nga siya. But then, nasa utak ko din na sayang yung bag kung hindi ko siya gagamitin kasi hindi ko talaga to ginagamit kasi natatakot ako na magasgas siya or masira ko siya. So, parang sayang lang din siya na nasa cabinet lang. Sana maalagaan to ng mabuti sa new owner niya. Hello po. Love na love ko tong bag na to pero kailangan ko na siya i-let go. Ang ganda. Tingnan nyo, sobrang ganda niya. Sobrang kinis pa neto. As in. Parang ngayon lang din ako nang hinayang na aalis na siya sa akin. I guess, this is your time. This is the time na i-let go ko na siya. Hoy, ang kaba ng dibdib ko. But anyway, before pa ako mag-change ng isip, ipapak ko na talaga to. Since wala akong pang-stuffings neto, okay lang siguro to siya. Ito na lang ang gawin kong pang-stuffings. Shawl to siya. Christmassy yung shawl niya. Ayan. With free shawl. Goodbye na my love. Bye-bye. Maglagay ako ng toyo. Sana magustuhan niya to. Then, maglagay ako ng lip balm. And then, sticker ng Regensburg. And then, isang bottle spray. May part na nanghihinayang sa akin. Pero, wala na kasing atrasan dahil nasa akin na yung pera. Binigyan niya kasi ako ng time na mag-isip, mag-final decision. Tapos, nakapag-decide na ako. Wala nang bawian. Last na sulyap sa bag. Dapat din kasi matuto na ako na gamitin talaga yung bags dahil meron akong ugali na pag paborito ko yung bag, hindi ko siya ginagamit talaga. Yun yung parang hindi maganda sa isang bag user. Nagpa-practice ako ngayon na dapat gamitin talaga yung bag. Pero alam nyo kung ano yung gusto kong bilhin ngayon. Pang grocery ko na backpack. Dati kasi, nagsasakyan naman ako. Pero ngayon kasi parang bet ko na maglalakad na lang mag-grocery. So, I need a backpack. Sana may mahanap ako sa TK Maxx. Yung pang grocery lang talaga ba. Kasi sobrang sakit sa kamay pag may bit-bit ka tapos naglalakad ka. Dati meron akong grocery backpack. Wala pala akong pang-wrap ng aking bag. So, ito na lang ang aking isasama para pag transfer etong bag, meron siyang protection. Kasi wala to siyang dust bag eh. Parang okay na ako. Okay na ako na i-let go ko na siya. Tanggap ko na. Sabi ko sa sarili ko, pag para sa'yo talaga, walang bibili. Pero pag it's time for you to let go, mali-let go talaga siya. May bibili. So, ayan. Thank you so much, Ma'am Mary Ann. Mary Ann din pangalan niya. Thank you sa pagbili. Maraming salamat. Magagamit pa din to ni Ma'am Mary Ann itong mga shawl. Tamang-tama yung sukat. Naghanap ako ng stocks na pagkain ko ba, pang padala ko sana, pero wala na ako ganong stocks. Papadala ko sana yung aking isa pang chicharon ni expired na. Meron tayo ditong pa thank you letter. Ngayon na parang meron akong time na maipak ko siya. Parang nawala yung feeling na nanghihinayang. Nawala yung feeling ko na nasasayangan ako na binenta ko siya. Parang wala na. Okay na yung feeling ko. I'm ready! Ayan na siya. isend na natin to. At siguro mamaya, isesend na namin
yung camera pabalik kasi hindi pa kami nabigyan ng return slip or return confirmation. Nag-antay kami ng return information. Kasi usually, pag may order ka, meron siyang return slip. Pero, wala akong natanggap nun. Kaya, nag-email si Nico sa pinagbilhan. Hindi siya katulad sa Amazon na pag gusto mo siya ibalik, i-click mo lang yung return. Tapos, i-click mo yung reason. After that, bibigyan ka ng QR code para ibalik siya sa DHL. Magsusulat ako ng address na ito. Before ako aalis, kakain lang ako unang mabilisan dahil sobrang nagugutom na ako as in. Kuha lang ako ng makakain ko. Nagluto ako ng pata kagabi. Tumutulo yung laway ko. Ayan o. Meron akong nilagang pata. Wala akong nalagay na patatas kasi wala akong patatas. Ano yung aking lunch? Yan yung aking nilagang pata. Meron ako dito sukang pinakurat. Mga unta! Meron pala nag-comment sa inyo no na maganda yung quality ng camera. Meron ding nagsabi na mas bet nyo itong camera na to. Ang problema ko lang talaga sa kamerang to is napuputi ka niya, napapakinis ka niya. Which is, sa totoong buhay, hindi. Medyo may pagka sinungaling tong camera na to. Yan lang yung disadvantage ko sa kanya. Mga unta, nagtanong din ako kay RC about DJI Pocket 3. Meron na akong DJI 1, DJI 2, pero hindi ko siya ganun ka ginagamit dahil nahahaselan ako sa kanya. Sobrang hassle na kailangan mo pang mag-antay para yung camera niya mapunta sa face mo, kailangan mo pang pumindot, marami ka pang pipindutin para humarap sa'yo yung camera. I mean, nagagandahan ako sa kanya. Bet ko din siya actually. Pero kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko siya magagamit talaga ng bonggang-bongga. Dahil hindi ako pasensyadong tao. I mean, I could be very patient. Pero, pagdating sa vlogging, hindi ako ganun ka-patient. Na-try ko na kasi yung mga DJI na pag mabilisan, kumbaga kailangan mong mag-video ka agad, hindi siya ganun ka-speedy na ma-open or ma-set up. Kaya, wala talaga. So, after doing some research and keylead, just all the stuff that maybe I would put that credit. So, I'm really not a genius when it comes to putting on lenses. Before ako umalis, nilipat ko pala tong aming vacuum. I-on ko lang siya saglit. Magmamap siya dito. Kailangan natin siyang i-switch on. Ito na lang na program. Play natin siya. Start cleaning. Okay. First is mag-vacuum siya and then mag-map. Nagalit ako kay Nico dahil marami namang mga mumurahing robot. Pero ito yung pinili niya talaga. Kulang-kulang 1,000 euro yung binayad niya neto at hindi ako satisfied sa functions niya. Inaway ko talaga si Nico as in. Bantay, ito di ka mahinghinlo daniha. Kailangan ko pang maglinis dyan sa aming terrace. Gusto kong ipasok yung mga table doon sa basement. Yung mga gamit na yan. Kailangan ko pa yung linisin. Aalis na ako, We'll see kung kaya natin yung lamig dahil naka-shorts lang ako. Char! Naka-shorts and then naka-stockings. Tingnan na lang talaga natin kung kakayanin ang lamig. Gusto kong mag-boots. Pero may heels kasi yun. Baka kasi hindi ko mapanindigan yung heels. Baka masakit sa paa. Nakaalis na ako ng bahay at carry naman yung lamig. Hindi naman pala ganun ka malamig. Feeling ko, hindi ko kailangan ng bonnet. Pasensyaan nyo na kung shaky yung ating vlog. Kasi meron akong bit-bit. Ang dami kong bit-bit. Parang ang hassle-hassle ng forma ko ngayon. Tingnan nyo. Ang bulky-bulky. Nag-iisip ako the whole time kung ano yung i-gift ko kay Nico. Kaming dalawa kasi, nagtatanungan kami ng gift. So, feeling ko, mamaya, tanungin ko siya kung ano yung gusto niya. Pero feeling ko kasi, gusto niyang mag-request sa akin ng skin
sa kanyang games. We'll see kung ano yung i-request niya sa akin. Tapos na ako sa may DHL. Sasaglit lang ako dito sa Aldi dahil bibili ako ng ingredients para sa aking menudo para maluto ko na yung manok ni Nico. Potato, carrots, and bell pepper lang naman yung bibilihin ko dito sa Aldi. Actually, kanina pa ako dumating dito sa bahay. Nagwalis lang ako sa front yard namin at saka sa terrace namin. Before dumating si Nico, gusto kong mag-haul muna. Meron akong nakita na socks. Meron siyang naka-stitch na reindeer. Kita nyo ba? Every time na nakakita kami ng elk or reindeer na stitch, naiisip ko kaagad ang mga hunters. So, since kailangan na kailangan ni Nico ng socks, bumili ako ng dalawa. Ito yung birthday gift ko sa kanya, kasama na yung request niya na gift. Hindi ko palang alam kung ano yung i-request niyang gift. I'm thinking na skin ng kanyang game. So, we'll see kung yan yung i-request niya sa akin. Kasi last time, pang games din yun eh. Eto, nabili ko, bell pepper, isang carrots. Isa lang yung binili ko dahil mag-grocery kami ulit mamaya. Kumuha akong mangga. Medyo hinog na yung isang mangga na nabili ko. Eto, papahinugin ko na naman. Eto yung patatas. And then, kumuha ako ng brochure for next week. Kahit na kumukuha ako ng brochure for next week, hindi ko din siya nagagamit. Lang, tingin-tingin lang. Yung lola ni Nico, lagi siyang kumukuha ng mga brochures. So, parang na-adopt lang din namin ni Nico. Every time na nag-grocery kami, pag hindi ko nakakalimutan kumuha ng brochure, kukuha ako. Itatago ko lang tong aking pangregalo sa kanya and then lalagay ko yung robot namin sa bedroom namin and then magpapalit ako ng bedsheet dahil nakalimutan mo magpalit kanina. Dapat before ako bumangon, natanggal ko na yun at napalitan ko na. Pero nakalimutan ko. Ngayon ko lang siya ulit naalala. So, mag-change ako ng beddings ngayon. Hindi na ako mag-video. Babalik na lang ako pag nagluluto. Finally, tapos na akong maglista ng aking mga kakailanganin. Ayan yung aking listahan. Back to back yan siya. Ang daming bibilhin. Kasi Saturday yung first birthday celebration ni Nico. Gusto niya kasi na this Saturday evening for friends lang talaga. Yung closest friends lang niya. And then Sunday with his family sa side ng mama niya. Next Saturday naman sa family na side sa papa niya. 3 beses is-celebrate yung birthday ni Nico. Diba, bongga? But anyway, before ako magluluto, kailangan ko munang i-segregate ang aking nilaga para ma-freezer ko siya. Kailangan kasi na i-freezer siya kaagad. Lipat tayo dito sa part na to at mag-start na tayo ng luto. Ay, maghiwa pala. Susundin ko lang ang nakalagay dito. Sad to say, wala tayong beans. Dapat pala may beans. Yeah. Hello! At naputol yung aking ginagawa. Hindi na ako nakapagluto dahil pagdating ni Nico, ng grocery kami kaagad at pumunta kami kaagad sa DHL dahil magsasara yun ng 6 PM. Nagmamadali kami lumabas kaya ayan yung aking ginagawa. Hindi pa tapos. I-haul ko muna yung aming
na pang grocery. Hindi pa to lahat dahil wala nagaanong stocks doon sa Aldi. Kailangan ko mag-grocery bukas ng sobrang aga para madami akong matapos bukas dahil bukas is Friday at kailangan kong mag-decorate, kailangan kong i-prepare ang lumpia, bistik Tagalog, salpikaw. Madami akong kailangang i-prepare bukas na mga putahe para sa Saturday. Medyo madami-dami akong lulutuin. Bet ko lang, gusto ko lang talaga na mag-buffet pag birthday ni Nico. Bumili na ako ng mixed vegetables, frozen, dahil wala na akong time maghiwa-hiwa. Gusto kong gumawa ng fried rice na side dish. Fried rice, garlic rice, and then plain rice. Ang side dish din to, curly fries. Si Nico kasi mas gusto niya ang curly fries. Kumuha ako ng pizza dahil bet ko to, itong Diavolo. Dahil nga, ng grocery ako ng gutom, kumuha ako ng cookies. Hindi ako mahilig sa matatamis, pero feel ko ngayon itong cookies na to. Kumuha na ako ng carrots. Kumuha na ako ng tomatoes na malalaki. Cherry tomatoes. Oil in case. At ito gusto ko i-try. Pang snacks lang. Mayroon ako ditong mga itlog for leche flan kasi nag-request si Nico ng leche flan. Kumuha ako na ito. Gusto ko kasing mag-ginataan. Ginataang gulay talaga. As in, bet na bet ko ang ginataang gulay. Kaya meron akong kinuhang kalabasa. Garlic. Kumuha ako ng fish milk. 3 to siya. Bell pepper, ginger, beans, chilies. Kumuha ulit ako ng cabbage, sugar. Baka kasi kulangin yung aking sugar dyan. Kumuha si Nico ng hummus. Mahilig talaga si Nico sa mga ganito. Kumuha ako ng aking cheese. Kumuha siya ng kanyang goat cheese. Hindi pa naman namin kailangan ng parmesan pero kumuha na kami. At ilalagay ko to kaagad sa freezer. Another hummus na may tomato. Ito pala siya is piquant. Another cheese. Another cheese. Meron akong kinuhang apple kasi gusto kong mag-fruit salad. Yung fruit salad na katulad nung ginawa ni RC. Sumaglit din kami sa bakery dahil sobrang nagugutom na talaga ako. Kaya bumili ako ng apple pie, apple bread. Apfeltasche yung pangalan nila dito. Si Nico, bumili siya ng croissant na may chocolate. Kinain na namin siya sa sasakyan dahil kaming dalawa sobrang nagugutom na talaga. Uy, as in. Kumuha kami netong Apfelstrudel. Ayan siya. Kakainin din to sa birthday niya. Yun lang naman ang mga napamili namin at ang nabayaran namin doon is €50.43. I-arrange ko lang to ng mabilisan tapos tatapusin ko yung pangbaon ni Nico para bukas, which is the menudo. At ito na yung fruits ni Nico. Mandarin at saka saging. Tapos ang aming advance calendar na chocolates. Hindi kasi nabuksan kahapon yung 11. Tapos ngayon 12. Then sa akin to. Ang kulang na lang is ito. Ang ganda na niya, oh. Tada! Ang ganda! Ang sarap na niya, uy, as in. Tapos na ito at mag-prepare na ako para baon ni Nico. Ako yung kakain ng bones. So bukas ko yan siya kakainin. Tumutulo yung laway ko. Masarap kasi siya. No joke. Uy, masarap siya. Sabi ni Nico din masarap. Ito yung akin for tomorrow. Nagpa-defrost na rin ako ng tinapay dahil tinapay lang yung gusto niya. Ayaw niya ng kanin. So, ito na yung baon niya. Ready na yan siya. At ako ay maglilinis na. Update is 20:49. Tapos ako dito sa aming kusina. Tada! Tingnan niyo, malinis na siya. Left and right, malinis na siya. Ready na ang lahat for tomorrow at wala naman akong gagawin. I-end ko itong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media accounts.
And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on Vlogmas Day 16. Cheers! Good night! Amping!